Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Si Atong Ang, saka si Gretchen Barreto mga kababayan, ang sabi ipapatawag ng Congress. Kasi yung Kongreso, nagdududa na po yung House Committee on Human Rights. Nagdududa na sa isinasagawang investigasyon ng mga authorities natin. Kasi hanggang ngayon, malabo pa yung kaso ng mga missing sabongeros. Si General Nick Torre pa naman mga kababayan, nasibak bilang PNP chief. Remember, sabi ni Patidungan, yung whistleblower, kaya daw siya lumabas kasi isa lang yung kanyang pinagkakatiwalaan na paniwala niya hindi mabibili ng malaking salapi. Hindi mababribe si Nick Torre. Paano yan? Nasibak mga kababayan si Nick Torre at nasa pagbakasyon. 1 month vacation leave. At saka siyempre, hindi na siya yung chief PNP, wala na siya sa poder. Yun ang malaking problema. But anyway, ibigay ko muna ito sa inyong balita dito sa Manila Standard. Yan yung balita ngayon. No? House to summon Atong Gretchen to missing sabongeros probe. Hindi na mapakali mga kababayan si Human Rights Committee Chairman, House Committee on Human Rights, Congressman Benny Abante. Sasabi dito sa balita, the House Committee on Human Rights intends to invite billionaire businessman Charlie Atong Ang at saka yung actress businesswoman na si Gretchen Barreto para sa isang investigation into the disappearance of 34 cockfighting enthusiasts under the Duterte administration. Nang tanungin siya sa isang interview ng Billionaire News Channel, sabi ni Abante, I believe so. Later on, we will summon him since he was charged with murder. Even I think Gretchen Barreto. Siyempre, kasama sa iimbitahin ng House sa inquiry yung magkapatid na Patidungan brothers at saka yung 18 mga pulis supposedly involved in the case of missing sabongeros. Si Ang at saka si Barreto ang siyang tinuro ni Patidungan at saka yung mga kamag-anak ng missing sabongeros na may kinalaman sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, pati ilang mga police officers. Although yung mga akusado strongly denied the allegations. Sabi ni Abante, nakakalungkotan niya. Personally, nalulungkot daw siya. And very much disappointed. Kasi parang walang nangyayari po sa naging investigasyon ng iba-ibang agencies ng ating gobyerno. O nga naman po, parang wala na sa direksyon. Yan ang sabi niya. No, I am not happy. In fact, I told them, because look, the Department of Justice is investigating. The Criminal Investigation and Detection Group is investigating. And the National Police Commission is also investigating. But so far, none has been charged in court. Tama po si Abante. Pati yung Congress gusto na mag-imbestiga. So, 4 na. Mga kababayan na ahensya ng gobyerno ang mag-imbestiga. Pagkalalo na magulo. Mahirap talaga po pag ang akusado sikat at mayaman. Di ba po? Magkatapos yun nga ang nakakalungkot. Kasi yung sinasabi ni Patidungan, kaya daw siya lumitaw, isa lang na tao ang kanyang pinagkakatiwalaan, si General Torre. Nawala bigla si General Torre. So, paano na yan? Baka tuloy magduda mga kababayan yung iba na may gumapang para matanggal si General Torre. At baka mailing pa dito sa kaso ng missing sabongeros. Kasi yung mga personalities na involved, mayayaman at maimpluwensya. Sabi nga po ni remember, ni DOJ Secretary Boying Rimulya, pati Supreme Court daw, infiltrated, may impluwensya, pati sa Supreme Court. You see? So kung pati yung Supreme Court posibleng ma-impluwensya. Anong rason na hindi ma-impluwensya pati yung PNP at National Police Commission? So may punto mga kababayan itong si Congressman Benny Abante. We just hope magbigay ito ng direksyon sa investigasyon imbes na magulo lalo. Kasi 4 ng agencies Di ba po mga kababayan?
And one more thing, sabi po ni Abante, even if the forensics of the Philippine National Police uncovered 401 human bones doon sa Taal Lake, where the Sabongeros bodies were allegedly dumped, they have not actually given us any DNA match of the missing Sabongeros. So I said, if there's no such thing, if there's none, there will be no case, no case. Tama si Congressman Benny Abante. Ang tanong ngayon, yung 401 na mga na-recover na buto, kung hindi nag-match doon sa pamilya ng mga missing Sabongeros, kanino kaya po yun mga buto? Di ba? Kasi yung iba sabi, buto ng hayop. Pero may mga human skeletons din na na-recover yung Philippine Coast Guard. Ang hindi malaman ngayon, kasi natakpan na ng mga iba pang controversies tulad nitong controversy sa flood control, ghost projects. Hindi na masyado natututukan itong issue sa missing Sabongeros. Pati nga yung impeachment ni Sara, parang patay na. You see, ang statement pati ni Sara doon sa dahig, dismiss na daw. Hindi man po dismiss, archive lang. Mina-mindset na tayo na-dismiss na po. Wala na. Tigbak na yung kaso ng impeachment. So lahat ng ito natatakpan ng mga panibagong lumilitaw na controversies. At ngayon yung mainit na kwento ay tungkol sa mga flood control projects at saka yung mga Nepo babies na nagyabang ng kanilang mga kayamanan sa social media. Nakaligtaan na po. Nakalimutan na. Sabi ko, nang mabasa ko to, pag-usapan nga natin dito para mabuhay uli yung issue sa missing Sabongeros. So ito na nga po mga kababayan. Tama yung mga sinasabi ni Benny Abante. Sabi ni Abante, he does not know the status of the separate investigation niya ng DOJ, CIDG at saka ng NAPOLCOM. He lamented that the inquiry is alive only when the case is being played up in the media. Natakpan na nga po ng mga kontrobersy sa flood control. Kaya importante talagang pakialaman na niya para mapag-usapan uli. Nawala sa eksena, mga kababayan, yung missing Sabongeros. I don't know if it is stopped or actually nothing happened to it yet. So we're gonna continue it. That was in the media for about a week. After that, all has been forgotten. If we do not talk about it in a briefing, that is the only time that it would be raised in the media. Kaya kailangan na ipagpatuloy natin ito. This is exactly a human rights violation issue. Just imagine, I was even questioning them, why do you only have 34 listed when you have been telling us that there are 100 of them thrown into Taal Lake? So I was thinking, maybe the others were not dumped at Taal Lake, maybe in different places. May punto, mga kababayan, si Congressman Abante. Importante talaga, mga kababayan, na matutukan din ng media, mainstream at saka social media, itong mga cases na to. Kasi pag halimbawa, may iba ng controversy, namamatay na yung issue, hindi na rin inaasikaso ng mga authorities. You see, kawawa naman po yung mga kapamilya ng missing Sabongeros. Di ba po? Pero ngayon, ito yung latest development sa sa business partner, mga kababayan, na si Atong Ang at saka si Gretchen Barreto po. Gretchen Ho pala, yung isa yun, yung newscaster yun. Yan Atong Ang, Gretchen Barreto on immigration lookout list over missing Sabongero Riddle. Nasa lookout na pala. So, mabuti naman. Ito yung in-announce, mga kababayan, ni DOJ Secretary Crispin Remulla. Sabi ni Remulla na yung Immigration Lookout Bulletin Order, which covers about 60 respondents, kasama doon si NCRPO Chief Jonel Istomo. Remulla disclosed that one of Ang's siblings had already left the country. He added that DOJ prosecutors handling the preliminary investigation could still ask the court for a stronger measure
a precautionary hold departure order to prevent respondents from leaving the Philippines. All three, Ang, Barreto, and Istomo, have denied any role in the missing Sabongero case. Pero sabi, kasi sila yung itinuturo ng whistleblower, malakas yung ebidensya laban po sa kanila. Kaya nasa lookout bulletin na po sila. Subaybayan natin mga kababayan ito kasi pag namatay yung issue sa media, sa social media, baka makalimutan na rin po ang pagporso ng mga kaso. Mabaon na lang sa limot. Yan ang nakakalungkot. So, wag natin pong hayaan. Kaya, subaybayan po natin palagi itong issue sa missing Sabongeros. Kasi kawawa naman po yung mga pamilyang naiwan.